Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernals, batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang seraphim. At ang ating Bible verse ay mula sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 3. Sinasabi dito sa ating scripture, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings, with 2 wings. With wings they covered their eyes, faces with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying, and they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." Kung kayo mga kapatid, ang seraphim may isang espesyal na order ng angels na inilalarawan sa Biblia bilang isang fiery beings na nasa paligid ng trono ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ng seraphim ay isang burning ones. Ito ay sumisimbolo ng kanilang kalinisan at matinding passion para sa kaluwalhatian ng Diyos. May kita natin dito kung gaano ka-glorious at ka-holy ang Diyos dahil pati ang mga nilalang sa langit ay walang tigil sa pagsamba sa Kanya. Kung kaya mga kapatid, dito papasok ang 3 mahalagang aral. Unang-una, seraphim are mighty beings devoted to God. Hindi sila mga ordinaryong beings lamang. Isipin natin, ang trabaho nila ay magsamba, magbigay papuri, at manatili na sa presensya ng Panginoon. Ito ay napakalakas, pero ang lakas at kapangyarihan na iyon ay ginagamit nila hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para i-exalt ang Panginoon dahil tayo rin bilang mga mananampalataya dapat ay maging devoted sa Diyos. Hindi man tayo kasing makapangyarihan ng seraphim, pero sa ating simpleng pamumuhay, pwede nating pakita ang total devotion natin sa Kanya. Ikalawa, seraphim reflect the glory of God. Nakita natin na sila ay puno ng hiwaga at liwanag at apoy. Ito ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos na kanilang sinasamba. Ibig sabihin ay kung gaano kalapit ang isang nilalang sa Diyos, ganun din siya nagniningning. Kaya mga kapatid, kung tayo ay lagi na malapit sa Diyos, kung lagi tayong nananalangin, nagbabasa ng Kanyang salita, mas makikita sa ating buhay ang Kanyang glory. Para bang naging reflection tayo ng liwanag niya sa mundong puno ng kadiliman. Ikatlo ay seraphim refined us of how privileged we are. Isipin natin, kung mga seraphim na nasa presensya ng Diyos ay walang sawang sumisigaw ng holy, 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 gano'n pa kaya tayo na binigyan ng pribilehiyo na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi tayo mga anghel, hindi tayo perfect, pero binigyan tayo ng Diyos ng access sa Kanyang presensya sa pamamagitan ng panalangin natin at relasyon kay Jesus. Kaya isang napakalaking biyaya at karangalan galing sa Panginoon. At ito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.